mukhang unti-unti nang nagbabaliktaran ang mga kalaban ni Bibi Sara, guys. Parang nakakita na ng anina or liwanag si Bibi Sara, at parang makakarating sa finish line nito si Bibi Sara. Wala nang balakid sa kanyang pagtakbo, at pag nagkataon, guys, at we hope na magiging mapayapa na ang ating bansa. Yan naman ang nais natin, guys, ang mamuhay na mapayapa. Kaya sa tingin ko, guys, si Bibi Sara talaga ang medyo pag-asa natin. Wala rin siyang kuwan, guys. Wala rin siyang partido. Huwag lang siyang dayain. Yun lang naman. Kasi mahirap yung kalaban niya, yung admin. Kasi yung admin, hawak ang makinarya. Hawak ang kumilik. Nasa kanila ang resources, yung nasa kanila ang pira. Tanging kay Bibi Sara lang ay yung mga katauhan, mga tao na naniniwala sa kanya. Kaya yan ang kaya ngayon maganda pala yung ginawa ni Sara, Bibi Sara, yung maagang nagdeklara ng pagtakbo. Maganda yung matalino si Bibi Sara, magaling. Kasi sa ginawa niya, ayun, unti-unti nang nagbabaliktaran yung mga politikong mga balimbing. May mga haka-haka na yung impeachment na isinusulong laban kay Sara is hindi lulusod sa Kongreso. Kasi yung ibang Kongreso, nag-isip na sila ngayon eh. Kasi pag i-impeach nila si Sara, lumusod sa Kongreso ang impeachment ni Sara, at hindi nakalusod sa Senado, patay sila yung mga congressman na yan. Kaya yan ang iniisip ng mga politiko ngayon, ng mga luko-luko, na kapag bumuto sila laban sa impeachment ni Sara, pupunta ngayon sa Senado yung butuhan. Yung butuhan doon sa Senado is 1/3. Kailangang mayroong 16 na senador ang bubuto ng yes para ma-impeach si Sara. Ilan sila ngayon sa Senado? 24. O ilan ngayon yung may 3 ngayon na alanganin na nasa hot seat na ipakukulong. May isa ring nagtago, si Senador Bato. Oh, hindi binibilang yan sa bilangan ng buboto ng impeachment. Halimbawa, yung 9 na mga minority ay ilan lang ang nandyan. Hindi yan ang binibilang. Ang binibilang ng 1/3 is yung kailangan 16 talaga kasenador. Kahit na nababawasan pa yung minority, kailangan pa rin 16 kasenador ang buboto ng yes para ma-impeach si Sara Duterte. Pero kung ating titingnan, mukhang malabo. Malabo makakuha ng 16 votes. Malabo. Kaya yan ang iniisip ngayon ng mga congressman sa mababang kapulungan. Dahil useless din pag lumusot sa Kongreso
at hindi makakalusot sa Senado, patay sila. Dahil babalikan sila ni Sara. Malamang isarado yung Kongreso. Kaya yan ngayon, ay alam mo yung mga matatalinong matching, nag-iisip-isip din yung mga yan. Kaya malamang sa tingin ko hindi talaga makakalusot sa Kongreso. Hindi na siguro makakalusot sa Kongreso yan. Sa kababang kapulungan pa lang hindi na papasayang impeachment na yan. Kasi ganun din naman ganun pa rin yung kaso nung una yung unang file nila kay VP Sara, yung pinile nila ngayon, ganun pa rin. Ang nagbabago lang ay yung ang naidagdag lang nila ay yung kay Martiaga na wala namang basihan. Kaya sa tingin ko malabo magkalusot sa Kongreso yung impeachment na isinusulong nila laban kay VP Sara. Kaya yan ngayon ang nakitaan natin ng magandang nakakita tayo ng liwanag. At VP Sara din ako halos lahat ng mga nakahalubilo ko VP Sara. Kaya talagang kapag matuloy ang election sa 2020, matuloy yung pagtakbo ni VP Sara, wala, landslide talaga. Kahit dayain pa yan ni Garcia, ni George Garcia. Ngayon nababalita si George Garcia na tumanggap din ng mali-malita. Naku, naloko na. Kaya ngayon, unti-unti na ngayon nahuhubaran ng maskara ang mga gumagawa ng hindi maganda nung nakaraan. Kaya ito si Trililing, unti-unti na rin. Kaya si Trililing ngayon, Trillanes, natatakot na. Kasi bilang na lang ang araw niya o buwan. Talagang malapit na kayo. Kaya kanya-kanya ng balutan yan. May mga bahay naman yan sa ibang bansa Kaya yun yung sinasabi ni pasabot ni VP Sara ba. Yung mga mayayaman na may mga bahay sa ibang bansa. Kasi madali silang miskapo Madali silang miskapo. Magkakagulo man rito sa Pilipinas. Gigirayan man tayo ng China. Yung mga senador, mga congressman na yan na mga kunwari galit sa China, madali lang sila makatakas. Ang kawawa, tayo mga mahihirap, tayo na iiwan sa Pilipinas, tayo ang magsasuffer sa girat. Ayaw mga luko-luko na mga bangbuang ng mga senador na yan na kunwari galit sa China, yung mga Erwin Tulpok na yan, Hontevirus na yan, na may mga bahay yan sa ibang bansa. Kaya madali lang yung miskapo kung magkakagulo rito sa Pilipinas. Tayo, hindi tayo maka-eskapo. Wala man tayong bahay sa ibang bansa. Ayan yung ibig sabihin ni VP Sara. Kaya kailangan talaga natin si VP Sara ngayong 2015. Kailangan talaga yan. Kailangan siya maupo. Hindi para maghiganti, kundi para ayusin ang bansa natin. Kaya lang naman tayo nakikialam nito. May pakialam tayo kasi hindi naman tayo tao na walang pakialam. Hindi naman tayo tao na nagbubuhay lang sa isang tabi. Unang-una may mga anak din tayo. May mga sumusunod sa atin. Ayaw natin ng kahit pa paano maghihirap din sila. Kaya mga kababayan, ingatan at protektahan natin si VP Sara kasi siya lang ang nakikita kong pag-asa na tinwalaan ng iba. Siya lang ang nakikita kong magbubulgar sa lahat ng mga katarantaduhan na noon pa man na ginagawa ng mga politiko, mga loko-loko o noon pa. Dati pa yung mga yan.
Kaya nung pumasok na si Rodrigo Duterte dati, unti-unti silang natatakot sila. Kaya si Pipi Sara, protektahan. Kailangan siyang maupo. Hindi para maghiganti, kundi para managot ang mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. Yan lang naman. Goodbye, my friends.